Huwag na tayong magulat kung itong Blackwater Bossing ay makipag-trade dito sa Barangay Ginebra. Yes, nasa MVP group itong Blackwater Bossing. Pero nangyari na naman dati na nagte-trade itong MVP at SMC group. Naalala ninyo, itong si RR Garcia nasa San Miguel tinrade dito sa TNT kapalit ni Matt Ganuelas Roser. So po pwede talagang mangyari yan. Kaya ngayon ang nakikita ng iba dahil itong Blackwater Bossing kahit farm team ay gusto na maging competitive. Kaya hindi na nakapagtataka na iyan ay ang kanilang gagawin, makipag-trade sa Ginebra. Ngayon mukhang ang Barangay Ginebra ay willing na raw nilang i-trade itong si Ben Adamos at itong si Bon Pesumal dito sa Blackwater Bossing. At posible na ang maging kapalit ay itong 6'7 na si Christian David, yung power forward nitong Blackwater na ang laki rin ng potential niyan. Sa ngayon kasi naghahanap ang Blackwater ng isang center na magagamit at si Adamos yung mukhang nakikita nila dyan. At itong si Bon Pesumal isang scorer pa. Dahil kulang din sa scoring options itong Blackwater dahil nga injured itong si Cedric Bearfield. So baka mangyari Christian David to Ginebra kapalit nitong si Ben Adamos at itong si Bon Pesumal. Parang ganyan ngayon ang pinag-uusapan ng dalawang panig at hindi na ako magtataka kung magkaroon ka agad ng approval yan dahil balanse naman yung trade. Bata pa naman ito si Adamos at itong si Pesumal ay scorer yan, hindi lang nabibigyan ng oportunidad dito sa Ginebra at malaki din naman ang potential ni David. Kaya sa tingin ko magiging patas itong palitan ng mga players at hindi naman natin masasabi na malulugi dito ang Blackwater. Kaya kung sakasakaling matuluyan, sa tingin ko malaking bagay para sa Ginebra ang makuha nila itong si Christian David. Dahil ito ay parang isa ring masasabi nating Troy Rosario yan kapag binigyan ng pagkakataon at kapag nahasa ni Coach Tim Cone. Kaya sa tingin ko magiging maganda ang sitwasyon nito para sa Barangay Ginebra kapag nakuha nila itong si Christian David. Kinakailangan lamang itong bigyan ng oportunidad dahil kahit hindi superstar yan, makapagde-deliver yan sa Ginebra. Malaking pagbabago ang magaganap dito sa San Miguel Beer at asahan na ninyo yan sa mga darating pang araw dahil napakaliit na ng tsansa na San Miguel ay makapasok sa playoffs. Kaya mukhang magkakaroon ng mga malalaking trades itong SMB para pabatain at para kumuha ng mas magagaling na players. Kabilang dun sa mga posible na kunin ng San Miguel Beer ay itong sila Arvin Tolentino, si Joshua Monzon, si William Navarro, si Cade Flores, si Gio Halalon, kay Mark Carino, yung first round draft pick nitong Terra Firma at pati na baka sa Phoenix ay kumuha rin sila. Kabilang naman doon sa mga pwedeng i-trade ng San Miguel ay itong si Jeron Teng, si Rodney Brondial, si Simon Enciso at maski na itong si Jericho Cruz baka masama rin. Yan yung mga nababalita na mga pangalan na pwedeng i-trade ng SMB. Alam natin ito si Jericho Cruz ang laki na ng binagsak ng laro at baka isa siya doon sa mga tinitignan na trade assets dyan. Kabilang na rin ito si Jeron Teng na nababangko lang dito sa San Miguel Beer. Pati na yung iba nilang players posible na matrade, baka pati si Mawala Tautua dahil matanda na rin. Sa ngayon kasi maraming gustong kunin na bago itong San Miguel Beer kaya hindi nakapagtataka kung baka matrade na ngayong iba dyan. Ang sabi ka ng mga insiders, baka lahat ng player ng San Miguel ay pwede nang i-trade maliban lamang dito kay Junmar Fajardo. Maski na ito si CJ Perez, pwede na rin i-trade daw yan ng San Miguel kung makakakuha sila ng kapalit na nakaka-score din ng 20 plus points per game. At mukhang yan ngayon ang kinukonsidera ng SMB. Siyempre hindi gusto ng San Miguel Beer yung ganitong sitwasyon na sila ay ma-eliminate lalo na sila ay defending champion. Kumbaga parang kahiyaan na to kapag yan ay nangyari na sobrang tagal na ng panahon na isang defending champion na hindi nakakaabot sa playoffs man lang. Kaya siyempre gustong bumawi ng San Miguel Beer kapag yan ay nangyari. Huwag na rin tayo magulat kung sakasakali na magkaroon ng coaching change dito sa San Miguel Beer dahil very disappointing yung naging resulta nito para sa kanila. Kaya abangan na lang natin kung ano ang gagawin ng management. Itong Converge Fiber XL ayon dito sa mga reports ay hindi muna magkakaroon ng coaching change. Alam natin na si Delta Pineda ay matagal na napapabalita na siyang papalit dito kay Franco Atienza. Pero kinumpirma mismo ni Pineda na hindi muna siya magi-step in bilang bagong coach dahil busy pa siya dito sa kanyang mga ibang trabaho. At sa ngayon, mukhang gusto raw nito si Delta Pineda ay hayaan muna ito si Franco Atienza, si Charles Chu at yung iba pang nasa coaching staff na hawakan ng Converge. Kasi sinabi mismo ni Pineda na maganda ang tinatakbo ngayon ng Converge at syempre ayaw niya galawin yan. Dahil maganda performance ng Converge Fiber XS, gustong siguraduhin nitong si Pineda na ito ay hindi mababago. At syempre, ang balak ngayon itong si Delta Pineda ay siguraduhin na sa mga susunod ng mga conferences ay i-evaluate niya. Syempre, kung bumaba performance ng Converge, ayun, papasok na siguro si Delta Pineda. Pero sa ngayon ay hahayaan muna nila
itong fiber exercise na hawakan ni Franco Atienza at ni Charles Chu. Dahil maganda naman ang nagiging performance nila. Kaya asahan natin na sa mga susunod na pagkakataon ay mananatili pa rin dito sa bench ng Converge itong si Delta Pineda. Pero hindi muna siya magiging head coach. Siyempre, kapag nagbago performance ng Converge, yun papasok na yan. Pero sa ngayon, tama yung desisyon ni Pineda na hayaan muna si Franco Atienza na humawak ng team. Nung si Atienza ay nag-assume ng coach na kapalit ni Aldin Ayo, iyon ay parang sabi nga nila temporary lamang. Pero credit dito kay Atienza, maganda ang kanyang pinapakita at yan ang dahilan kung bakit ang gusto ng Converge ay siya muna ang manatiling coach dyan. As it is, marami nagulat dito sa ganda ng performance ng Converge. At syempre ang naging susi dyan ay yung laro talaga nitong si Jordan Heading, Alex Stockton at si Shawnee Winston. At syempre yung every game nag-i-improve ang laro nitong si Justin Baltasar. Kaya asahan natin na magiging major itong Converge pagdating dito sa paglalaro nila sa playoffs. Kahit ano man ang mangyari dito sa Magnolia Chicken Templados, asahan natin na magkakaroon ng pagbabago sa lineup nito. Dahil kahit na makapasok sa playoffs itong Magnolia, sigurado na magkakaroon ng changes naman dito sa SMC. Kasi ang sitwasyon ngayon, either itong Magnolia or San Miguel ang mai-eliminate. Hindi na sila pwedeng parehong makapasok dito. At mas malaking chance na ma-eliminate ang San Miguel. At syempre, kapag nag-revamp ang San Miguel, sigurado na madadamay dyan itong Magnolia. At malay natin, baka pati Barangay Ginebra. Ang maliwanag kasi dito, syempre, kung ikaw Magnolia at yung mga fans naman yan, alam nila na nag-i-struggle yung koponan. Hindi sila magiging satisfied na makapasok lamang sa playoffs. Siyempre, ang gusto ng mga fans ng Magnolia ay kampyonato dahil 6 na season na sila na hindi nagcha-champion at parang overdue na magkaroon ng championship itong Magnolia. At yan ang dahilan kung bakit sa ngayon ay kinokonsidera na ng management na gumawa ng pagbabago dito. Dahil siyempre marami namang pag-aaralan mabuti itong Magnolia pero kinakailangan nating masigurado na kung ikaw naman yung management ng Magnolia ay makukuha mo yung mga players na kakailanganin ng sistema. At bumabalik tayo dyan dito sa coach nila. Dahil ibig sabihin, kung ang gusto mong kunin ay yung coach, ay kailangan makahanap ka ng magiging magandang kapalit ni Chito Victolero. So far, ang pinakamatunog dyan itong si Ryan Gregorio dahil alam natin na napakahusay niyan. At marami nagsasabi na kahit nasa kampo yan ng Meralco, ay madali naman niya makukumbinsin na bumalik bilang head coach nitong Magnolia. Kaya sa tingin ko, si Ryan Gregorio magandang choice dyan o di kaya naman itong si Johnny Abarrientos. Dahil alam natin si Johnny Abarrientos, ang taas ng IQ niyan bilang player at sigurado na makatutulong yan dito sa pagsabihin na nating pag-reorganize ng Magnolia. Dahil parang yan ang kinakailangan nila ngayon. Kapag ito'y natuloy, makikita natin na talagang lalakas na dito itong Magnolia at magiging isa na muli na championship contender. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Jonel Alagon at Celino Valles family, Katsakino Dukusin, kay Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman, Dexter Domer, Enju, Michael D, Alicia Garcia, Ireneo Salangsang, si Edwin Carmona Jr., Anthony Alon at ang iba pa nating mga viewers.